Hey guys, welcome. GTA 6 could sell 40 million copies and make $3 billion in first year alone. Galing yan sa GameSpot guys. So marami pang ibang laro na most anticipated na lalabas ngayong 2025. So kung bibili ka, ang tanong, GTA 6 ba o yung ibang games na lang? So every week meron akong dalawang tanong and yung tawag ko sa format na to is the duality of my human experience. So kung gusto niyo pa mga ganitong klaseng videos, subscribe for more. And kung nagugustuhan niyo naman tong video na to, like and comment down below. So ano pa hinihintay natin? Let's go! So kita nyo naman sa thumbnail, GTA 6 yan, tsaka meron pang ibang mga laro. Death Stranding 2, Ghost of Yotei, tsaka Borderlands 4. So ngayon, yung GTA 6 set to release on 2025. Tapos yung fall 2025. So around September, December 2025. So yung Death Stranding 2 naman, June 26, 2025. So medyo ilang months lang bago lumabas yung GTA 6. So Ghost of Yotei naman, 2025 siya pero wala pa siyang specific date. Okay? Tapos yung Borderlands 4 naman, set to release siya by September 23, 2025. Ito yung pinakamatapang sa kanila kasi may chance na ma-release siya almost the same month. May chance. O kaya, tatlong buwan lang bago lumabas yung GTA 6. So, matapang yung Borderlands 4. So, yan yung mga na nakita ko naman na most anticipated games ngayong 2025. So, GTA 6, bakit GTA 6 yung nandyan, di ba? Well, kasi maraming nagsasabi na madidisrupt daw yung gaming industry pag lumabas yung GTA 6. So, yung mga napapanood ko lang, sina Luke Stevens, sina Legendary Drops, ayun nga, yung sabi ng GameSpot, 40 million copies. Grabe, ang dami-daming tao nun, guys. So, ilagay natin sa context, no, yung 40 million na yun. Siyempre, dahil numbers yung pinag-usapan natin dito, ni-research ko to ng konti para magkaroon naman konting accuracy, okay? So, best-selling Pokemon game, Red, Green, Blue, and Yellow, so 4 na laro yun, sold around 47 million sa lifetime niya. So, since 1996, guys, 29 years approximately yung inabot para makuha niya yung 47 million. Yung GTA 6, kaya niya makuha yun. Yung 47, baka nga malagpasan niya pa in 2 years, 3 years. Grabe, nakakawindang yung estimation na yun. Ganong kalupit yung GTA 6, guys. Disruptive talaga siya. So, in comparison, yung 3 games na sa kabilang side, yung Death Stranding 2 Yotei, tsaka Borderlands 4, meron akong duda na hindi nila kaya magbenta ng 10 million copies collectively. I mean, syempre wala akong, yun, hindi ko ma-research yun. Pero, lalo na kung around the same time silang lalabas sa GTA 6, kakumpetensya nila yan eh. Dapat iwasan nila yung GTA 6 kung gusto nila makabenta talaga. So, kung titingnan natin, pare-pare silang, di ba? Pare-pare silang most anticipated games. Pero yung pinaka-point dito is, parehas sila din ng target audience eh. So, basically, lahat ng gustong targetin ng Death Stranding 2, Borderlands sa Yotei, yun din yung target ng GTA 6. So, imbis na bibili sila ng Death Stranding, bibili sila ng GTA 6. And, it seems like, matagal laruin yung GTA 6. So, sa ilang buwan or ilang taon, possible, na paglabas ng GTA 6, wala kang maririnig, wala kang makikitang ibang laro dahil sa GTA 6. Sobrang disruptive ng GTA 6, guys. 1 year, 2 years, hindi natin maririnig yung ibang games. Or kung maririnig mo man, ano mo na lang talaga siya. Gustong-gusto mo na lang talaga siya. So, mapapaisip ka talaga eh. Kung GTA 6 ba yung bibilin mo sa taon na to or yung ibang games na lang, di ba? So, syempre, kung halos lahat naglalaro ng GTA 6, meron halos lahat din manunood ng GTA 6. So at least 1 year, grabe, 1 year na 40 million, i-multiply mo pa yon sa dami ng taong manunood ng GTA 6. Ibig na manood sila ng Death Stranding, manood sila ng Yotei, manood sila ng Borderlands, pinapanood nila GTA 6. Wow, grabe.
Dahil dyan, sa tingin ko, sa tingin din ng mga ibang YouTuber, syempre, maraming layoffs pa tayong makaririnig, guys. And marami ring studio closure. So hopefully masurvive nila nila Kojima kasi nagustuhan ko talaga yung Death Stranding 1 eh. So kung meron man ako most anticipated games, hindi man GTA 6 eh. Yung pinaka most anticipated ko, Death Stranding 2. So ngayon, bakit ko naman sila pinag-uusapan, 'di ba? Well, kasi hindi ako part ng 40 million. Guys, so kung sino man yung mga 40 million na bibili ng estimated na bumili sa first year ng GTA 6, hindi ako kasali doon. Pero, sa totoo lang, kahit na most anticipated ko yung Death Stranding 2, may chance, hindi pa rin ako bumili. Kasi, di ba sabi ko nga, kung napanood nyo yung ibang videos ko, konting-konti na lang yung oras ko eh. Tsaka, mas maraming, yung last video ko, sinabi ko na mas maraming oras na sinasabi kong no, hindi ako bibili, di ba? So, baka hindi rin ako bumili, sa totoo lang. Baka hintayin ko pa yung 2026 or alam mo, mag-steal pa muna yung Death Stranding 2 bago ako bilhin talaga. So, pero sa totoo lang, na-try ko naman yung GTA eh. Kaso hindi nga lang yung latest na GTA 5. So, yung huli kong na-try is Vice City. So, yung Vice City, yun yung nakadamit siya na blue, di ba? So, meron naman ako experience sa GTA. Kaso, yung experience ko doon, nag-enjoy naman. Kumbaga parang mission, hindi ko gets yung mission structure niya eh. Hindi ko gets na, okay, pupunta ka dito, meron blue doon na lalagay mo doon yung kotse o kaya papasok ka doon or doon ka magda-drop off or something like that. Hindi ko siya na-gets nung bata-bata pa ako eh. Siguro mga ilang taon ba ako noon? Grade 6? Hindi, mga first year, mga ganon. So, na-enjoy ko. So, ang majority na ginagawa ko doon, nag-cheats lang. Huwag patay lang ako ng patay. Helicopter, bazooka, lahat. Labas ko lahat yan. Rifle. Tapos nag-god mode pa ako. So, parang, para alam mo yun, tumaas lang yung yung bounty. Yung parang bounty system nila meron, di ba? Yan din sa Red Dead. So, kilala naman yung Rockstar na sa bounty system. Kaso yun nga, hindi ko na intindihan yung mission nila. So, mission structure. So, hindi ko rin siya talaga natuloy. Every time na lalaroin ko siya, nag-cheats lang ako. So, high school ako niyan. Bandang high school, kung napanood yung ibang videos ko, mas ma-online games ako kasi nga parang GTA 6, wala pa namang online functionality yata nung panahon na yun. GTA Vice City, sorry. So, alam ko naman yung mag-request. So, hindi naman ako sintu doon na parang baka sabihin nyo, hindi ko nagigets kasi hindi ako marunong. Meron naman. So, for sure, yung Death Stranding 2, tsaka Yote, tsaka Borderlands 4, meron pa rin bibili. Pero, sure ako na hindi ko bibilin yung GTA 6. Sure din ako na hindi ko bibilin yung Ghost of Yote kasi hindi ko pa nalalaro yung yung una, Ghost of Tsushima. Yun. Tama na yun. Kasi, 'di ba? So parang baka hindi ko rin magets. So yung Borderlands 4 naman, sure ako hindi ko pa bibilin yun. Kasi, nahihilo ako sa first person eh. Hindi ko alam kung ako lang. Lagi ko sinasabi yun sa mga kasama ko na hihilo ako pag first person. Tapos, pag gumagalaw siya, ewan ko merong something. So, pinaka most anticipated ko nga, Death Stranding 2. Kaso, dahil nga sa sitwasyon ko, may chance di ko rin bibilin. Kasi yung Death Stranding 1, sobrang ganda nun eh, para sa akin. Na-revolutionize niya yung optimization. Kasi hindi naman siya talaga delivery system. Kasi sinasabi nila parang walking simulator or delivery system lang siya. Hindi eh. Optimization game siya eh. Ano yung pinakamabilis na way para makapunta ka from point A to point B. So, kung ganun mo siya lalaroin na, shucks, paano kaya masisento na mabilis? Paano makukuha yung A or SS? Alam mo yun? So, ganun ko siya nilaro. And, so far, sobrang, siya yung isa sa mga Game of the Years ko. Game of the Years? Game of the Years. Game of the Year. So, isang year lang. Nung nalaro ko yung Death Stranding 1. So, ang pinaka-anticipated game ko is Death Stranding 2,
Pero baka hindi ko rin bilhin. Pero kayo ba guys? Kung sa ngayong 2025, 2026, kasali ba kayo sa 40 million na maglalaro ng GTA 6? So, kung hindi naman, baka naman katulad nyo ako pirata. Kumbaga, parang ipipirata nyo lang, di ba? Pero ngayon, hindi na ako nagpipirata, guys. So, wag kayong magpirata. Hindi ko sinasabing magpirata kayo. So, kaya mas free ako eh. Alam mo yan? Kasi pirata ako dati. Mas free ako sa peer pressure. So, kayo ba? Ano ba yung mga most anticipated games nyo? So, comment down below. And kung nagustuhan nyo talaga to, sobrang gusto nyo, like, subscribe, and share. Yun yung pinakamahirap. Share this video. And as always, I am the Lying Man.